Nakaupo si Jose sa tabi ng isang ina at ng kanyang anak. Nang sabay-sabay silang lumapit, hinawakan niya ang kamay ng bata sa kanyang kandungan. Nakita ni Pilaring ang eksenang ito at hindi mapigilan na humanga sa kanya. Mabilis talaga ang bilis ng reaksyon ng binata. Biglang huminto ang tren. Nawalan ang signal ang telepono. Nakapalibot ang fog at may ilang mga anino na gumagala sa labas ng bintana na nagdulot kay Jose na makaramdam ng hindi mapakali. Hindi niya pinansin ang paanyayang manatili sa lugar at nagpa siyang pumunta sa control room para malaman kung ano ang nangyayari. Matapos malaman ng babaeng empleyado na siya ay isang super tao, binago niya ang kanyang ugali at direktang inanyayahan siya at ang estudyante na nangunguna sa klase na umalis kaagad. Ngunit sa pagdating sa control room at pagpapakita ng kanilang slip ng pagpapatala at medalya, nakatanggap sila ng sunod-sunod na mga walang magawa na pagtingin mula sa lahat. Ayon sa opinyon ni Jose, lumabas sila kasama si Pilaring at isang empleyado ng tren na nagngangalang Timoteo upang malaman ang sitwasyon. Bago umalis, hindi niya nakalimutang sabihin sa mga tao sa tren na kung anumang mangyari, kung hindi sila, dapat hindi nila binubuksan ang pinto. Nagsimulang pumasok ang grupo sa fog. Sa pagkakita sa napakaingat na pag-uugali ni Jose, hindi na isipin ni empleyado Timoteo na isa lamang siyang estudyante sa ika-12 baitang. Ayon kay Timoteo, hindi masyadong nagugustuhan ng tren ang panahon tulad ng isang eroplano. Kung hindi nagkaroon ng problema sa linya, tiyak na hindi ito titigil. Labis pa ring naniniwala si Jose na ang insidenteng ito ay maaaring dahil lamang sa ilang maliliit na hayop. Ang babaeng empleyado na si Delia sa sandaling ito sa tren ay tulad ng nakaupo sa isang bunton ng kahoy. Biglang lumitaw ang isang babae sa labas ng bintanang salamin na tinitingnan siya. Payat ang kanyang katawan at pagod ang kanyang mukha. Sumugod si Delia sa tabi ng pinto, nagbabalak na buksan ito at hilahin siya papasok. Ngunit sa mahalagang sandaling ito, bigla niyang naalala ang sinabi ni Jose. I lock ang pinto. Kung hindi kami iyon, hindi mo dapat buksan ang pinto. Dapat sabay kaming dalawa na tumawag para buksan ang pinto. Naiintindihan mo ba? Biglang napuno ng malamig na pawis si Delia at binitawan ang kanyang kamay na humahawak sa pinto. Sa sandaling ito, isang pasahero sa tren ang nagdaan. Pagkakita niya sa figura sa labas ng bintana, nagsimula siyang magsalita at hinimok si Delia na buksan agad ang pinto. Sinasabi ko, empleyado, naghintay na roon ng matagal ang mga tao. Malamang na natatakot sila. Bakit hindi mo hilahin ang mga tao papasok? Baka lumabas siya mula sa ibang pinto. Sa una ay nag-aalangan si Delia, ngunit sa huli ay ipinasya niyang ipaliwanag dahil sinabi ng super tao, hindi niya maiwasang pakinggan. Nang marinig ito ng pasahero, nagsimula siyang kumilos tulad ng isang gangster. Bagaman napakadeterminado ang ugali ni Delia, sinumpa pa rin niya siya na sakim na babae, hindi lamang siya nakialam at tinulak siya, ngunit nagbalak ding sumugod at buksan ang pinto. Hala, ulan ng kalamidad! Pagkabukas ng pinto, bago pa man malapit sa maganda, ang matabang lalaki ay pinagpala ng halimaw na makita ang orihinal nitong anyo. Sa sandaling iyon, ang mga galamay ay sumugod para mahigpit siyang pigilan. Naghihiga si Delia sa sahig, nakikita ang eksenang iyon. Nanginig siya sa takot at gustong humagulgol, ngunit sa sandaling ito, ang kanyang desisyon ay hindi ang tumakbo, kundi matapang na sumugod papunta sa pinto at ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas para isara ito. Ang anumang darating ay dapat na dumating. Hinila ng halimaw si Delia gamit ang isang bungkos ng mga galamay. Noong magtatangka na siyang humingi ng tulong, hinarangan ng isa pang galamay ang kanyang bibig at hindi nakagawa ng kahit anong ingay. Hindi umiyak si Delia pero natural na tumulo ang mga luha. Ang huling bagay na magagawa niya para sa lahat ay ang mahigpit ang pinto at subukang tapusin ang kanyang trabaho. Ganap na naitikom ang pinto. Masaya pa rin ang mga tao sa tren na hindi alam ang nakakatakot na nangyari. Natuklasan ng isa pang empleyado ang pagkawala ni Delia habang naglalakad-lakad sa tren.
Sa paghahanap sa kanya, nakita niyang bukas ang pintuan no dalawa, bagaman nakasara. Matapos magmeryenda sa dalawang buhay, ginawa ng halimaw ang dalamay at sayang, hindi niya nagawang kumain pa. Ang pinto sa ikalawang bago nito ay napigilang isara. Tungkol kay Jose, matapos niya itong suriin ng mabuti, napagtanto niya na ang napakalaking bakas ng paa na ito ay hindi sa isang normal na halimaw. Sa sandaling iyon, natanggap niya ang isang tawag mula sa commander na sila Kambini. Sa pagkakonekta sa kanya, halos gusto niyang sumigaw diretsyo sa telepono. Alam na si Jose ay nasa tren papuntang Nanduo, hindi alam nila Kambini kung ano ang mararamdaman. Inutusan lang niya siya at ang iba na kung magawa nilang simulan ang tren, dapat silang umalis kaagad. Patuloy na nagtanong si Jose sa kanya. Ano ba talaga ang problema? Ngunit palagi niyang sinasabi sa kanya na kung ayaw niyang pumasok muli sa ospital, mas mabuting magpaalam siya. Dahil sa pagkaunawa sa kalubhaan ng problema, agad na dumulas si Jose mula sa gilid ng bundok at sinabi sa dalawang natitira na maghanda na bumalik sa tren. Pagkakita sa kanya, sinimulan ni Timoteo ang kanyang panaghoy. Sisisihin niya si Jose sa pagiging sakim at tamad, kaya tumakas siya at iniwan silang mahirap na itulak ang mga bato sa labas ng riles. Isinaalang-alang ni Jose na binina siya pansamantala. Sa isang puso, hinikayat niya silang umalis ng mabilis. Sa una ay nag-atubili sina Pilaring at Timoteo, ngunit sa sandaling binanggit na mayroong isang malaking halimaw sa fog, masunurin silang sumunod sa kanyang mga yapak at umalis. Nagawa lamang tumakbo ng grupo sa 1-0 hakbang nang biglang humarang si empleyado Timoteo dahil sa isang bagay. Sa pagkadismaya ng kanyang mukha, naghanda na siyang ibuka ang kanyang bibig at isama ang mga ninuno niya. Pero mabilis na niyang tinikom ang kanyang bibig nang makita niyang isang tuyong bangkay na may nawawalang mata ang nasa ilalim ng kanyang paa. Nang marinig ang ingay, naghanda si Jose at Pilaring na lumingon para tingnan siya, pero bigla na lamang, ilang dalamay ang sumugod para umatake sa kanila. Mabilis na hinila ni Jose si Pilaring para umiwas sa gilid. Sa paglingon nila, sa harap nila sa sandaling ito ay ang halimaw na nagbihis bilang isang babae na may mahabang buhok tulad ni Medusa. Ang 3 kaluluwa at 7 espiritu ni Timoteo ay lumipad palayo. Yakap-yakap niya ang bangkay sa kanyang tabi, dahil sa kahit anong mangyari, hindi ito kasing nakakatakot tulad ng halimaw sa harap niya. Siya ay isang normal na tao lamang na malakas lang ang boses. Kaya nag-teleport si Jose para humarang sa kanyang harapan at sinabing hahayaan siyang maghanap ng lugar para magtago. Si Pilaring ay isang matapang na babae, ngunit hindi pa sapat iyon. Sa pagharap sa halimaw na ito, ang kanyang sigasig ay maaaring maging hadlang anumang oras, kaya sinigawan din siya ni Jose na umatras. Hindi sumang-ayon si Pilaring. Sa huli, itinulak siya ng halimaw at bumagsak siya sa lupa. Tungkol kay Jose, sa sandaling ito ay kinulong din siya ng nakakatakot na galamay nito. Sa una ay mukhang medyo nagulat, ngunit agad siyang ngumiti ng may kahulugan. Sa wakas ay dumating na ang pagkakataon. Sinamantala na iniisip ng halimaw na nakain na siya nito at mahigpit na hinila ang galamay, sinimulan din ni Jose na paikutin ang kanyang pulso, sumugod para makipag-ugnayan dito sa pamamagitan ng suntok na nagngangalang Li Yu Fei Fist. Paliparin ang halimaw niya at sa malayo ng halos 10 metro si Pilaring. Nang makita ang lakas na yon, napawisan din siya. Sa sakit ay umikot at sinakmal ng halimaw ang kanyang katawan, ngunit pagkatapos ng wala pang 1 segundo, inalis nito ang kanyang hindi komportable na ekspresyon, dahan-dahang bumangon, at may pula na katulad ng dugo na kumakalat sa mga galamay. Dahil sa hindi pagtrato sa kanyang sariling bakuran, ang halimaw ay opisyal na nabaliw. Sa pagkakataong ito, sabay-sabay niyang inilipat ang kanyang mga galamay at sumugod. Mabilis na tumugon si Jose. Ang bilis niya ng paghampas noong panahong iyon ay hindi magawa ni Pilaring sa likuran na bilangin kung gaano karaming suntok ang ginawa niya dito. Habang sumusuntok si Jose, mas gumagaling siya. Nagniningning ang kanyang 2 mata na parang laser. Hindi na siya umiwas pa at gumamit ng malakas na suntok na nagbubukas ng daan at sumugod patungo sa kanyang katawan.
Sinuntok ng halimaw at dinurog ang katawan nito. Napunit ang balat at nagpakita ng ibang katawan sa ilalim nito. Nagulat si Jose sa puntong napalaki ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na maaaring lunukin ng bastard na ito ang katawan ng empleyadong si Delia. Hinila niya ito at nakita na ang kanyang katawan ay punong-puno ng likido, tulad ng kalagayan ng isang taong nalunod. Dahil sinamantala ang kaguluhan, tumakas ang halimaw. Ngunit para kay Jose, mas mahalaga ang pagliligtas sa iba. Inilagay niya ang katawan ni Delia sa lupa. Tiningnan niya ang paligid, ngunit hindi niya nakita ang sinuman na maaaring tumulong. Punong-puno ang kanyang katawan ng amoy ng visceral fluid ng halimaw. Wala na siyang ibang magagawa kundi ang tiisin ang pagkawala ng kanyang halik at yumuko para gawin ang sear sa kanya. Unti-unting nawala ang fog. Nagawa na ring makita ng mga tao sa tren. Matapos ang masigasig na paglipat ng labi ni Jose, sa wakas ay nagising si Delia. Si Delia ay isang babae na napakaresponsable. Ang unang bagay na ikinababahala niya matapos mabawi ang kanyang buhay ay kung naging maayos ba ang lahat. Noong panahong iyon, matapang niyang isinara ang pinto para sa lahat. Dinala ni na Jose at ng iba si Delia sa tren. Isinara at ikinandado ang lahat ng pintuan. Nagsimulang tumakbo ang tren sa pamamagitan ng fog nang hindi naglakas loob na huminto. Sa sandaling iyon, sa Xiaobay Village, sa ilalim ng fog, tahimik na naglalakad sa pagitan ng tahimik na mga bahay ang isang lalaki. Siya ay si Lambino mula sa organisasyon ng pamahalaan. Natuklasan na nila isang buwan na ang nakalipas na mayroong isang malaking kometa na nahulog sa labas ng lungsod ng Nanduo. Sa simula ay hindi nila natuklasan ang anumang kakaibang pangyayari sa paligid ng hukay ng pagkahulog ng kometa. Ngunit ang industrial park kamakailan ay patuloy na nakakaranas ng mga kakaibang bagay. Isipin na ito ay isang sakuna. Ang hindi pa nila natutuklasan sa gobyerno ay pinaplanong pangalanan itong fog. Kung saan lumitaw ang nebulous, dadalhin nito ang maraming kakaibang halimaw para lumitaw sa loob. Ang kailangan lang gawin ay ang mamatay ang fog at sasingawin din ang mga halimaw dito nang wala ng bakas. Ayon sa mga taong naligaw noon, mayroon ding mga monster ng antas ng hari sa loob nito at isang malaking halimaw. Siya ang dilaw na sentipede na nawala sa research center sa loob ng 6 na buwan. Tiningnan ni Lambino ang larawan na ipinadala nila Kambini. Ito ba ang maliit na insekto? Sobrang laki. Ngunit ang higanteng sentipede na ito ay hindi talaga isang nilalang sa labas ng mundo na nagmula sa nebulous. Ito ay isang buhay na saksi, kaya kung maaari nilang maaresto, maaaring hukay nila ang ilang pahiwatig. Huwag kang mag-alala, ibabalik kita. Pagkatapos niyang matapos magsalita, nakita ni Lambino ang isang eksena na kanyang naisip at natatakot ding sabihin ang pangungusap na ito ng masyadong maaga. Isang maliit na sentipede na napakalakas na may madugong ngipin at dose-dosenang mga paa na kasing talim ng kutsilyo ang lumitaw sa kanyang harapan. Baluktot ang mukha ni Lambino. Ang unang reaksyon ay ang mahigpit na hawakan ang kanyang mahabang espada sa ambulansya. Sa sandaling ito, kasama ng mga empleyado ng medical si Jose para dalhin si Delia sa ospital. Kahit na ang mga tao sa paligid ay labis siyang pinupuri, ipinaliwanag ni Jose na sinusundan niya lang ang halimaw. Ang taong talagang nagligtas sa kanila ay ang flight attendant na si Delia. Kahit na hindi siya isang super tao, ang kanyang katapangan ay tiyak na mas mataas kaysa sa maraming iba pang super tao. Matapos na mag-ayos ng lahat, umalis din si Jose sa ospital. Sa kanyang puso, nagtataka siya kung mayroon ba siyang kaugnayan sa ospital. Bakit palaging may mga kaso ng pagtaka sa kamatayan sa tuwing pumupunta siya rito? Sa sandaling ito, tumawag bigla ang isang hindi pamilyar na numero sa kanyang telepono. Nang marinig niya ang boses mula sa kabilang dulo ng linya, agad na namula at nabigla si Jose. Sa kabilang dulo ng linya ay ang crush niya, si Pilaring na nangunguna sa klase. Si Pilaring ay karapat-dapat sa pagiging nangunguna sa klase. Ito ay simple lang na maglakad sa kalsada at dapat balingan siya ng kahit sino.
Ang mga kalalakihan na dumaan sa kanya ay nagpakita ng mga puso sa kanilang mga mata. Dahil kay Liza, nalaman niya ang numero ng telepono ni Jose. Ang mga dating magkasintahan ay nagkita. Nagpa siyang magkita ang dalawa sa harap ng Super Academy. Sumakay si Jose ng taxi at pumunta sa akademya. Habang nakaupo sa sasakyan, ang mga matatamis na alaala sa pagitan niya at ni Pilaring ay lumitaw tulad ng isang pelikula. Bago siya na aksidente at nawala ng malay, personal niyang niyakap ang bulaklak at nagpunta sa harap niya para ipagtapat. Pagkatapos ng 1 taon, ngayon hindi na naisip ang sagot. Umiti na lamang si Jose. Ganoon naman kagaling at kaganda si Pilaring. Kung tutuusin, tama ang mga kaibigan niya. Ang isang tulad ni Groundgrass ay paano makakasama sa cloud. Sa mata ng ibang tao, si Pilaring ay isang dalaga na may parehong hitsura at talento. Sasamahan ng mahahabang paa ang isang negosyante. Iyan ang totoo. Maging ang malapit niyang kaibigan ay nag-isip nito. Nang malaman ng kanyang malapit na kaibigan na nagising na si Jose at pumunta pa sa nanduo, sinabi niya kay Pilaring na hindi dapat maging malambot ang puso niya at tanggapin ang pagiging kasintahan ng isang taong hindi man lang nakapasa sa Super Academy. Sa mata ni Pilaring, talagang napakabuti ni Jose, ngunit nag-aalangan siya na tanggapin dahil hindi niya alam kung magkasundo ba sila. Ang ibig sabihin ni Pilaring ay pansamantala niyang makakasama si Jose sa loob ng isang panahon. Kung hindi nila mahanap ang karaniwang punto, sasabihin niya ng diretsyo at pagkatapos ay maghihiwalay. Ang kanyang malapit na kaibigan sa tabi niya ay walang magawa at pinayuhan na siya ng husto. Ang natitira ay nakasalalay sa kanyang kaibigan lamang. Sa sandaling ito, nakarating na si Jose sa harap ng gate ng Super Academy. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang batang si Jose. Ang panlabas niyang hitsura ay nagdulot sa mga babae sa akademya na magpagitla. Ngunit kung titingnan ang paraan ng kanyang pananamit, medyo taga-bukid pa rin siya. Kaya naramdaman lamang ng mga babae. Walang balak sa karagdagang gawin. Sa sandaling ito, lumitaw sa harap niya si Pilaring na hinahangad niya araw-araw. Ang kanyang panlabas na diyosa na napakaganda ay pinapanood din ng mga babae na tumulo ang laway. Nang makita ang nangungunang pinakamagandang babae sa paaralan na nakikipag-usap sa isang taga-bukid, hindi malaman ng mga tao sa paligid kung ano ang dapat na kanilang ekspresyon. Inimbitahan ng magandang diyosa na uminom ng kape. Tahimik na sumunod si Jose habang nag-iisip kung dapat bang banggitin niya na mayroon pa ring utang na sagot sa kanya. Samantala, iniisip ni Pilaring na dapat maging aktibo ang isang lalaki sa isang relasyon. Tila mas tinanggap ni Jose ang kanyang kapalaran. Sa pagkakita sa kanya na napakaganda ngayon, maging mag-asawa o hindi ay ayos lang. Kung hindi siya maaaring maging kasintahan, sa gayon mas mabuti na maging matalik na kaibigan magpakailanman. Matapos makarating sa coffee shop, walang kabuluhang tinanong ni Pilaring kung sinasadya ba niyang pumunta sa nanduo para hanapin siya. Hindi niya inaasahan na itatanggi agad ng matapat nating kaibigan at sinabing pumunta lamang siya rito para kumuha ng pagsusulit. Sa kanyang puso, naisip pa niya na magkasama silang titira, mag-aaral, magpapakasal, at magkakaroon ng mga anak. Pero ang taang si Jose ay iniisip na sinasabi niya yon dahil siya ay nasa friend zone niya magpakailanman. Medyo nahihiya at nag-atubili. Sa isang sandali, nagsimulang ikwento ni Jose kay Pilaring ang tungkol sa kanyang inkwentro sa halimaw sa loob ng Nebulos. Hindi rin niya nakalimutang ipaalam sa kanya na siya ay naging isang super tao at maginhawang ibinaba ang kanyang medalya ng mga ngaso para ipakita sa kanya. Sa nakalipas na taon, dahil sa kanyang pagsisikap, ang kanyang buhay ay naging mas mahusay at mas mahusay. Ang slip na ito ay ang pinakamagandang ebidensya. Hindi inaasahan, bago pa niya ito maibigay, kinuha na ang kanyang medalya ng isang lalaking blonde na bihis na may napaka-insultong ngiti. Kamag-aral, nagiging nakakatawa ka na ngayon. Ang Super Academy ay tumatanggap lamang ng mga taong antas ng buwan pataas. Ikaw ay nasa antas pa rin ng tala at isa ka pa lamang na apprentice. Huwag kang maging katawa-tawa sa lahat.
Lumalabas na ang pangalan ng lalaking ito ay Fernando, ang kaibigan noong mga araw nang nawalan ng malay si Jose. Personal niyang pinunit ang liham ng pagtanggap ni Pilaring noon. Pagkakita sa magandang pinuno, agad siyang kumilos tulad ng isang aso na kumakawag ang buntot. Madalas siyang nagsasalita sa kanya ng matatamis, ngunit nang sabay-sabay na tumanggi sina Jose at Pilaring na makipag-usap sa kanya, inihayag niya ang isang labis na galit na ekspresyon. Pinalo niya ang mesa at saka umalis. Sa kanya lang napansin na mayroong isa pang espesyal na pahina sa likod na hindi niya natuklasan. Iniendorso ng pamahalaan si Jose. Ang pangungusat na ito ay mas malakas pa kaysa sa isang gintong medalya ng imyunidad. Ano man ang mangyari sa ibang mga kandidato, nakuha pa rin niya ang suporta ng imperial na korte. Ang espesyal na pangkat na ito ay nahahati sa 5 yugto at 4 na kategorya ng pagsubok. Binigyan ng mga supervisor ng espesyal na paggamot si Jose para maging unang paksa ng pagsubok. Ang pagsubok sa kanya ay ang makipaglaban. Hanggat nakakagawa siya ng 1,500 kilo ng puwersa, maituturing na nakapasa siya sa tuntunin. Lumapit si Jose sa harapan ng dummy na post, huminga siya ng malalim. Ang huling beses ay 1,000 kilo, pero ngayon ay 1,500 kilo. Kung hindi niya sisikapin, natatakot siya na hindi niya magawa. Sa pag-iisip nito, aktibong pinalakas niya ang kanyang pulso at sumabog patungo sa manikwin gamit ang isang suntok na bumabali sa lupa. Sa ilalim ng kahangahangang panloob na lakas na ito, tumilapon sa proteksyon si manikwin mula sa suporta at bumagsak sa lupa. Ang lahat ng tao sa arena, ang bawat isa sa kanila ay may nagbabagong hitsura. Lubhang naguguluhan ang supervisor. Ipinapakita ng mga numero sa scoreboard ang 2,200 kilo. Si Jose ang unang humawak sa pangunahing kategorya. Dahil nasira na ang aparato, ang iba ay isasaalang-alang sa donasyon ng kanyang pamilya. Muling sumipol ang pinuno para makita ng bata na kailangan niyang huminto. Tiningnan niya ang kanyang mukha na mukhang tanga at pagkatapos ay nagpanggap na nadapa bago pa man niya mapuntahan ang kanyang kalaban. Walang magawa si Jose. Akala niya ay madali itong malampasan, ngunit sinimulan ng tanga na baguhin ang kanyang atensyon sa kanya. Mula sa isang tanga at tangang pusa, sa isang iglap ay nagbago siya at naging monster ng antas general ng digmaan. O langit, lupa, multo, at Diyos, bakit kaya nakakahiyang ganito ang sistema ng emergency brake at ang 100-meter sprint na gumamit ng laman? Habang umiiwas si Jose sa lahat ng kanyang lakas, sinubukan niyang obserbahan ang kanyang paligid. Mayroong magaling na batang lalaki na kahit na nakatayong nagpipicture at nagsiselfie. Sinubukan ni Jose na akayin ang cheetah papunta roon. Hindi inaasahan, ang huling resulta ay sumunod lang ito sa kanya. Sakim at baliw sa kanya ang tangang hayop na ito. Mayroon bang sirap sa akin? Kung gayon gusto niyang habulin ako, kaya hahayaan ko itong makita ang tunay kong bilis. Hindi na sayang ang ilang buwan niyang pagsasanay. Sa wakas ay mayroon din siyang silbi. Isang senaryo ng cheetah na humahabol sa daga na tumatakbo. Sa paligid ng mga tao sa loob. Sa isang sandali, nakakita lang sila ng mga lilipad na alikabok at hindi nila makita ang kahit anong hitsura ng mga tao. Ang napakabilis na bilis ay hindi nangangahulugan na malakas din ang lakas, ngunit hindi iyon totoo kay Jose na may male lead aura. Makalipas ang 15 minuto, nagawa pa ring bumalik si Jose na may kaayusan. Makatakbo pa siya ng ilang daang beses. Ngunit hiningal na ang cheetah na humihinga ng parang aso at hindi mapigilan ang kanyang mga paa. Lalo siyang nagulat nang habulin siya ngayon ni Jose na determinadong agawin siya agad para hindi siya magkaroon ng kahit isang ngipin na kakainin ng sinigang. Matapos ang 15 minuto, umiyak pa rin ang may-ari habang tumatakbo at namamagitan. Maaaring alam ni Jose ang kaisipan ng mga taong taga-Eastern Laos na nagpapagalit sa mga aso, kaya hindi pa rin nawawala ang kanyang init. Bumagsak ang cheetah sa lupa. Nakapikit ang kanyang mga mata at dehydrate ang kanyang katawan. Siyempre, ginugol niya ang buong hapon sa paghahabol kay Jose at hinabol pa niya.
Kaya ang ibang mga mag-aaral ay walang kaligtasan. Kaya naaprubahan ang lahat. Sa pagsaksi sa dalawang round, perpektong nakuha ni Jose ang score. Hindi talaga nagkaroon ng kahit isang munting pagbabago sa pag-isip ni supervisor. Lumalabas na bago ang pagsusulit na ito, nakatanggap na siya ng maraming suhol mula sa ibang magulang. Hindi lamang ginusto ng taong ito na matagumpay na makapasa ang kanyang anak, ngunit gusto rin na walang mukha si Jose at kusang loob na umatras. Lumalabas na naging alipin na ng pera ang supervisor. Hindi lamang niya sinasadyang nilabag ang mga tuntunin, ngunit ginamit din niya ang kanyang dalawang kamay para isuko ang kanyang kaluluwa sa kapital. Ang pangatlong item ay ang pagsusulit ng reaksyon. Dinala ang lahat sa harap ng isang masamang puno. Ito ay isang puno na ganap na tuyo, ngunit hanggat ibinababa mo ang isang patak ng dugo dito, agad itong mabubuhay at galit na maglilikot. Isa-isa, tinatawag ang bawat kandidato at pumapasok sa takdang bilog. Hanggat hindi ka tinatamaan ng masamang puno, pahintulot ka na makapasa. Ang unang kaklase, si Teze, ay pumasok sa loob. Sa panlabas na anyo, nakakatakot talaga ang masamang puno. Hindi inaasahan, sa ilalim ng puwersa ng pera, kahit ito ay hindi masyadong mabilis. Isa-isa, binibigkas ang bawat pangalan at pagkatapos ay pumapasok. Hindi nila inaasahan na kailangan mo lamang magdagdag ng salitang pera sa iyong profile. Ang pag-iwas sa puno na ito ay hindi tulad ng paglalaro ng patintero. Ang pagpabor ay maaari bang mas malinaw ng kaunti. Naiinis na inilagay ni Jose ang kanyang mga daliri sa kanyang noo. Sa mga kandidato na nagkaroon ng espesyal na pangangalaga tulad niya, sa sandaling tinawag ang kanyang pangalan, agad na naging totoo si matandang supervisor at ang assistant. Ang mga kandidatong pinulaan kanina ay nakakuha ng isang patak lamang ng dugo sa dulo ng kanilang mga daliri. Pagdating sa kanyang turn, kinuha agad niya ang isang malaking kutsilyo at humiwa ng isang linya sa kanyang palad. Matapos matikman ang kaunting sirop, nagising ang masamang monster ng puno pagkatapos ng mahabang panahon na naggagamot.